Isang araw matapos ang Independence Day, June 13 po ngayon, nabago na ba ang presidente natin? Hindi po. Si Bongbong Marcos pa rin ang presidente ng Pilipinas. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shout-out po muna kay Noel R. Dasa. Maraming salamat, Noel. At sana huwag kang magsawag manood sa usapang Tito Manny. Akala ko ba susugod talaga itong mga DDS sa EDSA, sa Mindiola, at kung saan-saan pa para pababain itong si President Bongbong Marcos. May nabasa pa nga ako, 10,000 na lang daw ang kailangan para mapababa nila si Bongbong Marcos. Lumipas na po yung Independence Day. Nagdiwang ba kayo ng sarili yung Independence Day na wala na si Bongbong Marcos at ang nakaupo na ay si Sara Duterte? Mukhang hindi naman So kahit na ilang ulit yung balakin na pabagsakin si President Bongbong Marcos, maghintay na lang kayo hanggang 2028. Sabi nyo nga, malakas naman si Sara Duterte sa pagka-presidente. Although like kung sinasabi, Sara Duterte will never be President of the Philippines. Well, that you have to prove me wrong. Dahil ako, malakas talaga yung pakiramdam ko Hindi magiging presidente si Sara Duterte and never will be. At porke hindi na naman sila nagtagumpay na pababain si President Bongbong Marcos, kaya si Sara Duterte nag-issue ng statement. Sabi po rito sa balita, Sara Duterte won't support efforts to overthrow Bongbong Marcos. Kaplastikan talaga nitong si Sara Duterte. Hindi daw, wala daw siyang balak at hindi niya susuportahan yung mga nagbabalak na i-overthrow si Bongbong Marcos. Nakailang ulit na nga yung people power ninyo Bakit hindi mo sila rendahan? Sabihin nyo, wag na kayong mag-people power, wag na kayong mag-rally dahil aksaya lang sa budget, aksaya sa oras ninyo, dahil hindi ko po susuportahan kahit na anong gawin yung pag-overthrow. Talaga lang, hindi pala suportado, pero di ba nung nakaraang INC rally dyan sa Luneta, may kumakalat na mga pictures na nakabarong na itong si Sara Duterte at naghihintay na lang na iproklama siyang presidente nung araw na yon na hindi naman na isa katuparan dahil bigo sila na mapabagsak si Bongbong Marcos nung time na yon. Ngayon, bago mag-Independence Day, nagbalak na naman sila. 10,000 na lang daw para mapabagsak nila si President Bongbong Marcos. Hindi man lang ba kayo nakalikom ng 10,000 katao para pabagsakin si Bongbong Marcos? Ayan si President Bongbong Marcos kahapon. Napansin nyo ba? Bumalik na po ang katawan, ang itsura ni President Bongbong Marcos. Hindi nagtagumpay itong mga nanalangin na sana ay matigok na daw si President Bongbong Marcos sa kanyang sakit. Ayan po, hindi AI yan. Yan po si President Bongbong Marcos at yan po ang itsura niya ngayon. Mantakin nyo, araw-araw ka nagtatrabaho, araw-araw kang nasa labas, araw-araw mong hinahanapan ng solusyon ang problema ng bansa. Tapos nagkasakit ka pa, pinanalangin pa na mga kalaban mo na sana daw ay kunin ka na ni Lord. And yet, look at you now. Tingnan ninyo ang aura ni President Bongbong Marcos. Hindi po AI yan Yan po ang itsura ni President Bongbong Marcos ngayon, months after ma-diagnose siya with diverticulitis. Thank you, Lord. Hindi niyo pinababayaan ang aming presidente. And when I say aming presidente, kay DDS ka man, Pinklawan ka man, or kahit na sino ka man, tanggapin niyo man o hindi, si Bongbong Marcos ang presidente ng Pilipinas ngayon hanggang 2028. At kung posible nga sanang ma-extend siya, okay, good, gusto namin yan. Pero alam ko, para kay President Bongbong Marcos, hanggang 2028 na lang siya. So itong pamimilit ng mga DDS na pabagsakin si President Bongbong Marcos, tumigil na kayo. Hindi kayo magtatagumpay. So ngayon, sasabihin ni Sara Duterte, porque hindi magtagumpay itong mga DDS, kahit na manalangin sila. Nakita niyo yung pictures kahapon, yung babaeng Duterte supporter, na may hawak pa siyang Biblia at nananalangin siya sa Panginoon Diyos, at pababain niyo na si Bongbong Marcos sa pwesto. Hindi kayo magtatagumpay hanggat hindi nagsisisi si Digong at i-take back niya yung sinabi niya na God is stupid, walang mangyayari sa mga panalangin ninyo. Dahil tanggalin nyo na lahat ng naging kasalanan ni Digong, ito ang hinding-hindi mapapatawad ng langit. Ang tawagin mong estupido,
ang Diyos na lumalang sa'yo. You are just a mere creation of God. Tapos yun ang sasabihin mo? Hindi lang yun pati yung Biblia kini-question mo. Kinwestiyon mo si Adam and Eve, kinwestiyon mo yung pagkakapako kay Jesus, kinwestiyon mo yung Last Supper, ang dami mong kinwestiyon That is tantamount to questioning the existence of God. At para sa akin, yun ang hindi mapapatawad ng langit sa ginawa ni Rodrigo Duterte. So kahit na anong panalangin ninyo, kahit na anong simba ni Sara Duterte, halughugin man niya at puntahan lahat ng simbahan sa Pilipinas, I still believe kung hindi manggagaling kay Digong yung kanyang paghihingi ng tawad sa ating Diyos, lahat ng inyong effort will be futile. So itong sinasabi ni Sara Duterte na hindi daw niya susuportahan ang efforts to overthrow Bongbong Marcos dahil lahat na ng effort ginawa na nila pero hindi po sila nagtagumpay. So ngayon, syempre, sasabihin ni Sara para hindi siya mapahiya, I will not support any effort. In English yan siguro naman sinabi niya sa Tagalog. Ito po yung buong context ng sinabi niya. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang dulo kung gaano kawalangya si BBM. Wow! Kapal talaga ng mukha ni Sara Duterte. Ako, bihira ako magsalita ng gantong harsh words din Pero coming from her, sasabihin niya, gusto niyang makita ng taong bayan hanggang dulo daw kung gaano kawalangya si BBM. Tama si Atty. Claire Castro Pag may script na binabasa si Sara Duterte, akala mo bait-baitan siya, na akala mo perpekto siya, na akala mo siya ang sugo ng Diyos para ayusin ang problema ng bayan. Pero pag wala na siyang script at kapag ganyang impromptu yung kanyang mga sagot, lumalabas po ang kabastusan at kawalang modo ni Sara Duterte. Total, binabastos niya na ng gusto ang ating Pangulo. Huwag siyang magalit kung babastusin din siya ng mga BBM dahil sukdulan na po ang pambabastos ni Sara Duterte sa ating mahal na Pangulo. And the nerve na sabihin niyang pakikita daw niya sa taong bayan ang kawalangyaan ni President Bongbong, o baka naman pinagtatakpan mo lang kasi Sara, yung papalapit mong impeachment trial. Gusto mong bilugin at lasunin ang isipan ng taong bayan na si Bongbong Marcos ang walangya. Dahil sa impeachment trial mo, lalabas lahat ng kawalangyaan na ginawa mo sa bayan natin. At kung sakaling i-acquit ka man nito mga Duterte senators, wala na pong saysay yun. Dahil makikita ng buong Pilipinas at ng buong mundo ang kawalangyaan at lahat ng katarantaduhan na ginawa mo sa bansa natin. Kaya the nerve na sabihin mong hindi mo sinusuportahan ang efforts na pabagsakin si Bongbong Marcos dahil gusto mong makita ng taong bayan hanggang sa dulo ang kawalangyaan ni BBM. Aba bakit ka nakipag-tandem sa kanya? Hindi ba sinabi sa'yo ni Amy Marcos na walangya yung kapatid niya? Bakit ka nakipag-tandem? Dahil alam mo na mananalo si Bongbong Marcos at makakaupo kang Vice President. Dahil kung ikaw lang, malabo ka. Kaya nga alam mo hindi ka mananalo Kaya umuwi ka na lang ng Davao at nag-file ka ng candidacy para sa pagka-mayor ng Davao, di ba? Hindi ba nasabi sa iyo ni Amy Marcos, yung kapatid ni President Bongbong, na walangya yung kapatid niya? Bakit back then, ikaw pa ang nagsabi na sinabihan mo si Bongbong Marcos na gawin kang Vice President dahil tutulong ka sa kanya? Yan ba ang tulong na sinasabi mo? Plastic kayong dalawa talaga ni Amy Marcos. Sasabihin mong walangya, tapos nakipag-tandem ka pa? Ano, ginamit nyo lang si Bongbong Marcos? Kaya nga marami sa ating mga kababayan nag-react. Nagulat. Ikaw pa ang magsasabi ng walangya si President Bongbong, ikaw ang punong-puno ng kawalangyaan na ginawa sa ating bansa. Sino ba ang may impeachment? Hindi ba ikaw? Nung nasa DepEd ka, di ba puro kawalangyaan din ang ginawa mo? Ano yung pinababalik sa'yo ng COA na 448 million? At ano ang nangyari sa confidential funds? Bakit hindi mo maipaliwanag? Ikaw ang may gusto ng bloodbath. Pero itong hiling mo sa Supreme Court, basura ang impeachment mo? Bakit? Akala ko bloodbath. Bakit naging bubble bath na lang? Puro bula, puro hangin, puro kayabang. Tapos sasabihin mo, walang niya si Bongbong Marcos. Ikaw tong walang niya, hindi ka makaharap sa taong bayan.
para ipaliwanag. Ito na ang pagkakataon mo dyan sa impeachment mo. Huwag kang mag-alala dahil ia-acquit ka ng mga Duterte senators. Di ba? Dapat nga malakas ang loob mo na humarap sa impeachment mo dahil nakasisiguro ka na yung iyong mga Duterte senators ay ia-acquit ka. Pero bakit ayaw humarap ni Sara Duterte sa sarili niyang impeachment trial? Dahil natatakot siyang malaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo ang mga kawalangyaan na ginawa niya sa ating bayan. So, sino ang walang ya sa inyo? Hindi ka na nga nagtatrabaho eh. Puro ka na lang pa-abroad eh. Pa-petex ka na lang eh. Hindi ba kawalangyaan yan? So, sino ang walang ya sa inyo? Si President Bongbong Marcos. Kung hindi ka walang ya, magpakita ka sa impeachment trial mo. Huwag niyong pigilan ang impeachment trial mo. Kaya ganyan ang ginagawa ni Sara Duterte, nang gagaslight. Gusto niyang matuon ang isipan ng tao na walang ya si President Bongbong Marcos para mapagtakpan lahat ng kawalangya ang ginawa niya sa ating bansa. So sige, hihintayin namin yan, Sara Duterte, hanggang 2028. Maglabasan kayo ng kawalangyaan ni President Bongbong Marcos. Ikaw, may mga ebidensya na pag-uusapan na sa impeachment trial. Yung kay President Bongbong Marcos na sinasabi mong walang yasa. Ganito kasi yan eh. Ganito yung ebidensya laban kay Sara. Ang dami niya na, bulto-bulto ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Yung ebidensya ni Sara Duterte laban kay President Bongbong Marcos, ganito. Puro laway lang. So, tinan natin kung sino ang lalabas na totoong walang ya, ang presidente o ang vice-presidente. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.